Ang Dios pagadaygon mga kaigsuonan og ang kalipay nga akong ginabati unta mapaabot sab nga na ninyo tungod kay karong gabi. Mapadayon na sad ang atong leksyon sa pag-ampo. Mga kaigsuonan, kung inyong mahinumduman kining atong mga leksyon may tungod sa pag-ampo, nagdagan na ni og mga tinuig. Dili man kada prayer meeting. Pero adunay daghang mga panahon nga sa atong panagtigom, mahimong naa sa Sunday school, mahimong naa sa pagwali, mahimong naa kamo sa mga annual fellowship, maingon man sa inyohang devotions, daghan ang inyo nakuha may tungod sa pag-ampo. Apan kining atong pagatun-an karon, tinguha nato nga bala ang kasulatan mapuga pa nato ang mga leksyon diha. Muning katahom sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay dili ta mahutdan og mga pagtulun-an o gambala ang espiritu andam sa kanunay nga magtudlo sa ato. So allow yourself tonight that by the working of the Holy Spirit, who is our teacher as well as comforter, unta makita nato ang iyang pulong, ilabi na sa bahin sa pag-ampo, mahimong dayag nga naa sa matag usa nato kakinabuhi. Una, basahon nako ang naa sa Lucas 11:1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mao ni ang pag-ampo ni Ginoong Hesukristo nga na matikdan sa iyahang mga tinun-an busa usa ka higayon niya na ang ilang sulti, Ginoo, tudloi kami nga mag-ampo. Karong gabi ang uluhan sa ato ang mensahe hantod ni sunod Miyerkules, what are the ingredients of prayer? Sayron nato karon ang mga ingrediente kun lamas. Nakasulay na ba mo og luto og walay lamas? Amin ninyo mga kaigsuonan, na mangyapon na lasa, na agyapon na vitamina, na agyapon na ikaayo, bisag way lamas. Pwede ratang makaluto. Pero kung inyong mamatikdan usab, mas lamian ang sudan nga sa imong pagluto dunay lamas. Uy, makakilaw ra ka og barilis nga walay lamas-lamas. Pero mas lami gyud ikaon sa kinilaw nga kumpleto siya og lamas. Kay kung asinan lang nato ng barilis, unya minta kinilaw man asa na tong asin, asa na tong suka, mao na ni. Mas lami gyud kung naapay asin, naapay vinegar nga imong ibutang, unya imo pa gyud nang butangan og luya ug uban pang mga kinahanglanong lamas. Hibaw ba mo nga ang uban nga ingrediente sa kinilaw ginabutangan pa og gata sa lubi. Mas lami pa gyud o naglaway na gani og gamay noon. Pero mo ni atong hinumduman, kung gusto nato nga mag-ampo, remember the short prayer of Peter. Nga ang iya lang yung nalitok, Lord, save me. Awa na to'y lamas to. Sudan pa to at diretso ra, daray tubig, giluto. Unya, butang na ditong gulay. Mao na to. Apan gitubag gihapon sa Ginoo. Ang katuyuan nato karong gabi nga makita nato nga mas lamian pa ang atong pag-ampo. So let us take the ingredients of prayer. Una mga kaigsunan, og labing importante, naa ang ginatawag nato nga adoration, worship, and praise. Sayron nato ngano. Sa libro sa Isaiah 6:3, nagaingon din ang pulong sa Dios. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Sa dihang si Isaias, gisugo when he was commissioned, when he was charged, when he was sent,
Kay ingon man ng Dios, kinsa may akong ipadala. Miingon man siya, here am I, send me. Sa dihang siya gi komisyon para sa dakong buluhaton, isip propeta, magsusulti ka na sa Dios ang propeta. Iya gyud siyang gisulti nga ang Dios nga iyang ginaalagad usa ni adtong mga langitnon nga creator nag-ingon, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ug mismo ang kalibutan napuno sa iyahang himaya. Ingon na ang atong Dios. Mao nang kinahanglan mga kaigsuonan sa atong pag-ampo. Balaanon nato ang Dios. Ipaila nato ang iyang pagkabalaan, ipaila nato nga angayan siya sa atong pagsimba ug ato siyang pagadaygon. Mao na nga adoration, and then worship, and then praise. Kasagaran mga kaigsuonan, kasubo man nga hunahunahon, no? Pero daghan sa mga pag-ampo nga nasintro sa ato lang yun. Most of the prayers are self-centered. Di lang ko mo yung kasagaran sa mga pag-ampo. Basig mo yung pako nga, kasagaran sa atong mga pag-ampo, tabangi ko, sulbara kini, himua kini, kanang ato lang yun. Apan mga kaigsuonan, mas nindot yun, na kung mag-ampo ta, pasidunggan nato ang ngalan sa atong Ginoo, lisod man kayo mo ingon lang ta, Dios! Dios, tabangi ko! Mas lami yun, mas nindot yun, mayon ta nga, may gugmaon ug langit nun namo nga Dios. Nga na ang pamaagi. There is an adoration to it. Salamat nga ikaw angayan nga pagasimbahon. Salamat nga ikaw napuno sa himaya. Adoration, worship, and praise. Dili ta magdali-dali sa pag-ampo, mga kaigsuonan. Dili bitaw ang atong sitwasyon kadtong Apostol Pedro nga hapit na gyud maunlod. Natay mga problema nga pwedeng muunlod nato, mubira nato pailawom. Pero ang atong pag-ampo makapurma pa man ta, mulingkod ta, muandam ta, muplastar ta, niya muduol sa Ginoo. Mao na butangi og ingrediente, butangi og lamas aron nga sa atubangan sa atong Ginoo mas matahom paminawon. Ang atong mga ginaampuan nahibaw-an na nandaan sa Ginoo sa wa pa nato gilitok. Apan ang gusto sa Dios nga kita maoy muduol nga na niya sa pag-ampo. Ilhon nato nga siya Dios nga gamanan. Unya di ta mapakis sa pagduol kaniya kaysa ingon niya na nga pamaagi ginapaibabaw, ginapataas, ginatuboy nato ang pagka-Dios. Adoration, worship, and praise. Tanaw nato si Daniel sa iyang pag-ampo. Daniel chapter 9, 3 and 4. And I set my face unto the Lord God to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. Niya din ni mga kaigsunan. Sa dihang nag-ampo si Daniel, siya nagduko, siya nagluhod, siya nagatubang sa Jerusalem, siya nangalyupo. Hangyo gyud ba nga kinasing-kasing mo nay pangalyupo. Unya matud pa niya inubanan sa pagpuasa. Now, the Lord listens even if you will not have that fasting. Gani ang ilang ginahimo kanadto kung magpuasa sila, unya do na gyud dakong palampuan, magsulob sila og sinina nga hinimo sa sako. Ukaha ang sackcloth manggod. Di man lang ni kanang sako nga gina-imagine nato ron. Ang ingon ani manggod, ang nindot kaayo nga mga sinina mo na mga balahibog karnero,
ana. Pero kung paranglitan ang imong biste gikan na sa balahibo sa kanding, mas mas gahi ba ug lami kaayo tong sa karniro kay humok mo nay wool. Pero kung kanding, siguro gilok, siguro katol, siguro manusok. Yun na ang balahibo sa kanding. Sackcloth mo na ilang isuot kauban sa ilang pagpuasa. Tiniman-an sa tumang pagpaubos sa atubangan sa balaan nga Dios. Ug mo na diha sila moduol sa Dios sa pag-ampo. Ingrediente ang tawag nato. We can pray without fasting. We can pray even without wearing sackcloth. But this Daniel showed us a sincere prayer with ingredients. Matinud-anon yun. Ayaw tong ampo-ampo igsuon. Ang pag-ampo, ampo igyon. Butangi og ingrediente, butangi og lamas. Dili ka magmahay sa resulta. Amen? Sa mao nga verse gihapon, gawas sa adoration, gawas sa worship, or praise, idugang nato ang confession. Mao na dinhi sa verse 4 nag-ingon, and I prayed unto the Lord, my God, and made my confession. Pwede ni nga pagsugid, unsa kagamhanan ang Ginoo, pwede sa ning confession nga imong isugid ang imong sala ngadto sa Ginoo ug pangayuag pasaylo. Confession is good. Let us announce to the world, let us confess to the world nga moingon ta, gamhanan ang Dios. Maminaw ang Dios. Dios siya nga angay yukbuan ug angay pagasimbahon. Mao na atong isugid, mao na atong ipamatuod. Ingon na ang atong pag-ampo. Mao na pag nag-ampo ta, dili na ta mo ingon nga akin nilang sa mo'y akong paampuan. Kaysa ako, ang akong paminaw ni ana, murag ginalimitahan nato ang Dios. Mao na mga kaigsuonan, nga dili ta mo ingon, maulang sa ni ang akong paampuan. Give all your prayer request to the Lord. Kanang pagsulti sa balaang kasulatan nga casting all your cares upon Him, for He careth for you. Tanan kana nga imong kabalaka. Tanan kana nga imong paampuan. Tanan kana nga gusto nimo ipaabot ngadto sa Ginoo. Dili ka magunaw nang mapulan siya. Dili ka magunaw na nga di na niya makaya. Confess, ang kuna, isugid nga ang Dios gamanan, ang Dios maluluyon, ipaila sa iyaha. O muna atong mapalampuan, dili nato pagalimitahan. Another verse. Psalm chapter 51, 1-5, unya, muadto niya ako sa verse 10. Nagaingon din have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Mao ni mga kaigsunan ng pag-ampo. Nagduol ang salmista nga si Haring David ngadto sa Ginoo. Unya ang iyang pag-ampo suma sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Sumala sa pagkagamhanan sa Ginoo. Sumala sa iyang loving kindness. He confessed. He declared that God really is filled with love and kind, morning loving kindness. Unya ang sulti pa din according to the multitude of thy tender mercies, ang kalulot sa Ginoo. Maulaw man ta nga mo angkon sa atong kaugalingong sala. Apan sa atubangan sa Ginoo mga kaigsuunan, mas maayo nga ipadaplin usa ka ng kaulaw pagbaton og kaisog nga moangkon sa imong kasaypanan duol sa Dios pangayo og pasaylo. Ana niya. Pag-ampo ngadto sa Dios, ipahibaw ang imong makinahanglanon. Di man ni tao nga hinawayon. Ang tao mo ingon, hasta bugas wa gyud ka, sudan wa gyud, sapatos wa gyud, medyas wala gyud. Ang tao pwedeng mo ingon ni ana, ang Dios inigdala nimo nga na kaniya sa imong palampuan. Sama kay Haring David.
iyang giila iya mga kasaypanan, ang iya nga sulti dinhi, gihulma siya sa kasalanan. Behold, I was shapen in iniquity. Muna na sa verse 5. Iya gyud giangkon ug iya gyud na paila. Apan ang iyang pag-ampo dinhi nga mamatarong siya, matulid siya, asa siya nagka sayop-sayop, tuliron siya sa Ginoo. Unya nindot kay mga kaigsuonan ang naa sa verse 10. Abi ninyo sa isulti dinhi, nagaingon, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mauni mga kaigsuonan ang atong katuyuan. Ang tao nga hibalo mag-ampo, nakita niya nga may mga butang nga buot niyang usbon sa iyang kinabuhi. Unya gipaagi niya sa pag-ampo. Unya ang iya nga pag-ampo dinhi may lamas. Lami nga kaunon. Kay adunay ingrediente. Ang pag-ampo maayo kaayo nga pagpaabot ngadto sa Ginoo. Wa siya nag-ingon, tao raman ko makasasala, pasahiluan na lang ko. Wa man ay lami nga pag-ampo, way lamas na. Ginoo, hibaw na bitaw kang lisod kayong panahon, ihatag na ni be. Way lami na nga pag-ampo. Butangig lamas. Tell the Lord, declare that God really is omnipotent. Gamanan siya. Butangig lamas ang imong pag-ampo. Ipahibaw nga Ginoo, wa gyud ko'y laing maduulan nga adunay kagahom sa pagtubag niini. Kay daghan man tag maduulan. Ang problema lang, ang imo bang pagaduulan makatubag ba? Ang imo bang planong duulan karon sigurado pa kang makatabang? Apan ang kuno nato inigduol sa Ginoo. Wa gyud ko'y laing maduulan nga napuno sa kalulot, ikaw ra gyud. Kaluy iko. Have mercy on me according to thy tender mercies and thy loving kindness. Unta ingon na ang atong pag-ampo. Ay pasabot niya na adunay lamas. Giila nato sad-an, giila nato wa tay mahimo, giila nato kamahanan ang Dios. Ang atong mga pag-ampo kinahanglang adunay lamas. Thomas Fuller said, man's owning his weakness is the only stock for God thereon to graft the grace of His acceptance. Kanang pag-angkon nato sa atong kasaypanan, kanang pagduol sa Dios. Unya mangayo sa iyang kalulot, mangayo sa pagtabang sa iya. Nagbutang kita og ingrediente lamas sa atong pag-ampo. Matud pa nining gi-quote nako, kanang pag-angkon nato sa atong kapakyasan ug atong kaluyahon, mao na ang punuan, stock. Nga mo'y i-graft sa Ginoo, iyan ang patubuon, pasalingsingon. Unya diha nato makita ang grasya ug ang pagdawat sa Ginoo sa atong pagkaato, atong pagka masilanay punon. Unya iya tang punon sa iyang grasya. Wa may makasagubang nato sa mga pagsulay sa kinabuhi, gawas kung ang grasya sa Ginoo iyang igahatag nga ni nato. Mo na mga kadaugan nato tungod lang kana sa grasya sa Ginoo. Allow it, my friend, my brother and my sister, allow it that through prayer, with the ingredients in prayer, your prayer life will grow. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. To God be the glory and shalom.